Insulto ang lumabas na balita patungkol sa Sixers kay Paul George. Warriors may nakita ng trade kapalit ni Melton at Lakers mabagsik na laro ni LeBron sa 4th na sayang. Si Joel Embiid ay halatang naiinis ngayong season. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang kanyang bagong teammate. Ayon kay Vincent Goodwill ng Yahoo Sports, gusto ni Joel Embiid na makuha ng Sixers si Jimmy Butler noong off-season, ngunit pinili nilang pumirma kay Paul George sa halip. Ito ang nagdulot ng tensyon kay Embiid na nais sanang mag-reunion sa kanyang dating kakampi. Aaminin ko, sa tingin ko may isang bagay na nakakaabala kay Joel Embiid. Gusto niya na ang Pittsburgh 76ers sa lahat ng pagbabagong ginawa nila, gusto niyang makuha nila ang isa pang manlalaro mula sa Miami Heat. Gusto niya si Jimmy Butler. Sinabi niya sa 76ers, kunin niyo ang tao ko. At alam natin sa pagtatapos ng season kung saan napunta si Jimmy Butler sa Heat, tinawag siya ni Pat Riley. Hindi nabigyan ng kontrata o extension. Parang nagkaroon ng pagkakataon. Gusto niya na ang Sixers. Hindi ko akalaing naging seryoso talaga ang mga talakayan. Sa tingin ko hindi masaya si Joel Embiid kahit na nakuha nila si Paul George. Gusto niyang bumalik si Jimmy Butler at malinaw na ipinaabot niya yon. Ngunit hindi nila nagawa. Palaging positibo ang mga pahayag ni Joel Embiid tungkol kay Jimmy Butler at ang maikling panahon na magkasama sila sa Sixers. Kamakailan lamang matapos talunin ng Heat ang Sixers 106-89. Muling pinuri ni Embiid si Butler, tinawag siyang pinakamahusay na manlalaro sa NBA. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit naiinis si Embiid sa Philadelphia. Bukod dito, nagkakaroon na rin ng issue si Embiid sa ibang teammate. Sa isang ulat kamakailan, nabanggit na sa isang team meeting matapos talunin sila ng Heat, pinuna siya ni Tyrese Maxey dahil sa pagiging late sa mga team events at aktibidad. Marahil mas malala na ang sitwasyon sa Philadelphia kaysa sa inaakala ng mga fans. Magagawa ba ng Sixers na kunin si Butler? Malinaw na tinanggihan ng Philadelphia ang anumang hakbang para kay Jimmy Butler noong off-season at piniling pumirma kay Paul George. Ngunit, may pagkakataon pa sa trade deadline ilang buwan mula ngayon at maaaring subukang kunin ng Sixers si Butler sa anumang paraan. Para magawa ito, kailangang isama si George sa trade dahil halos magkapareho ang kanilang sweldo na may $49.2 million para kay George at $48.7 million para kay Butler. Posibleng kailangan ng karagdagang mga piraso mula sa magkabilang panig upang maisakatuparan ang deal. Walang paraan upang mangyari ang trade nang hindi nagpapalitan ng pwesto sina George at Butler. Ngunit paano kung magdesisyon ang Sixers na gumawa ng mas risk na hakbang at i-trade si Joel Embiid papunta sa Heat? Malaking kapalit ang kakailanganin para sa Sixers dahil isusuko nila ang isang manlalaro na nanalo ng MVP 2 season na ang nakalipas at nung nakaraang season ay may average na 34.7 points, 11 rebounds, 5.6 assists, 1.2 steals at 1.7 blocks per game. Bagsak sa 2-12 record ang 76ers matapos matalo sa Grizzlies kagabi at may antas ng pagkadismaya ang kanilang fanbase na hindi nila naramdaman sa nakalipas na ilang taon. Marahil panahon na upang tapusin ang halos isang dekadang process at mag-move on mula kay Joel Embiid. Ibigay ang gusto niya, ang matagal na niyang mini-meeting reunion kay Jimmy Butler. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nananatiling active sa trade discussions sa kabila sa malakas na simula. Bilang isang matagumpay na team sa isang malaking media market, ang Golden State Warriors ay laging bahagi ng mga trade rumors at ang 2024 ay hindi naiiba. Sa off-season, ang Warriors ay naiugnay kina Lauri Markkanen, Brandon Ingram at Jimmy Butler. Bagamat maganda ang simula ng kanilang season, inaasahan pa rin na maghahanap ang Warriors ng isang superstar na maipapareha kay Stephen Curry. Si head coach Steve Kerr ay naglaro ng malalim na 12-man rotation the whole season. Ngunit may mga tanong kung gaano katagal magiging epektibo ang ganitong estratehiya. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang Warriors at kasalukuyang nasa tuktok ng Western Conference standings. Nitong Miyerkules, matapos mapabalitang out for the season si DeAnthony Melton dahil sa ACL injury, lalong umigting ang mock trades at mga chismis. Sa wakas, nagsalita si General Manager Mike Dunleavy Jr. tungkol sa mga ulat. You're going to look at all different options, paliwanag ni Dunleavy sa NBC Sports Bay Area. You're going to call teams, you're going to pursue these players, but you're not always going to be able to acquire them via trade, so you got to look at other avenues.
Ipinapahiwatig nito na aktibong nakikipag-usap ang Warriors sa trade market. Bukod dito, ipinahayag ni Dunleavy ang interes na palibutan sina Curry at Draymond Green ng the right players, ngunit agad ding nagbago ang tono nito. I think we feel really good about the team we put together through free agency and then really from growth within, dagdag pa niya. We'll see where it goes from here, but I think that the plan is working. Bagamat parang iniwasan ni Dunleavy ang diretsahang sagot, hindi ibig sabihin nito na walang plano ang Warriors. Ipinapakita ng kanyang pahayag na open ang team sa paggawa ng mga galaw, ngunit bilang top seed sa Western Conference, wala silang nararamdamang agarang pangangailangan kahit pa sa pagkawala ni Melton. At dahil dito na i-mention ang isang perimeter defender na si Dennis Smith Jr. bilang may similar role na naiwan ni Melton sa Warriors. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, hindi pa nakakaranas ng pagkatalo ang Lakers sa Los Angeles ngayong season at wala pa silang naramdamang pagkatalo na katulad nito sa natitirang 3.3 seconds. Naipasok ni Franz Wagner ang isang game-winning 3-pointer na nagbigay sa Magic ng 119-118 na panalo at nagtapos sa malinis na record ng Lakers sa home court. May 2 puntos na kalamangan at natitirang 18.9 seconds. Mintis ni Davis ang 2 free throws na maaaring nagdala sa Lakers sa kanilang ika-7 sunod na panalo. Sa halip na natili si Davis sa locker room tahimik at hindi makapaniwala. Talo kami, mahinang sabi ni Davis. Mintis ko ang 3 free throws sa crucial na bahagi ng laro. Pagbalik nila, pasok ang 3, naungusan kami. Napakahalaga ng mga free throws ko, mintis ko sila. Hindi lang si Davis ang nagkulang. Pagbalik nila, pasok ang 3, naungusan kami. Nagkaroon ng mga pagkakataon ang Lakers sa shot na nag-iisa lang ang salitang free sa pangalan nito. Ngunit si LeBron James ay nakasplit sa huling free throw attempts niya. Si Austin Reeves, isa sa pinakamahusay na shooters ng Lakers, ay mintis rin ng 2 sa mga mahalagang sandali ng laro. Mintis namin sila. Yun lang talaga, sabi ni Reeves. 6 na free throws ang hindi na ipasok ng Lakers sa ika-4 na quarter. At ang dapat sanay isang mahigpit na tagumpay ay nauwi sa isang nakakapanlumong pagkatalo. Pumupunta ako sa isang madilim na lugar, literal, sabi ng head coach ng Lakers na si JJ Redick tungkol sa kung paano niya tinatanggap ang ganitong klaseng pagkatalo. Sa basement, pinapatay ko ang ilaw at nanonood ng game film. Ngunit ang 4th quarter magic ni James nang nakapagtala siya ng 14 sa kanyang 31 puntos sa huling bahagi ay tila sapat na para maipanalo ang laro. Natagpuan niya si Davis sa isang full court assist na nagbigay sa Lakers ng late 3-point lead at nagbigay ng momentum sa kanilang panig. LeBron says, "Go ahead, take this shot. Let me get this rebound. Look at this, two-hand pass." Kasama ang dunk na ito na hindi na tinangkang harangan ng Orlando player. Well, Suggs just turns the corner and nobody steps in and then... Ngunit ang mga minti sa free throw line ang nagbigay ng buhay sa Magic at si Wagner na nasa breakout season ay ipinasok ang pinakamahalagang tira upang patahimikin ang arena. Hindi ko nagustuhan ang mindset sa moment na iyon nang ipasok ni Wagner ang 3, sabi ni Redick. Si Davis na nanguna sa Lakers na may 39 na puntos ay hindi rin pinalad sa isang contested shot sa buzzer. Lahat ng pagkatalo nakaka-frustrate, sabi ni Davis. Mas frustrating lang para sa akin dahil ako ang minti sa free throws pero nakaka-frustrate ang kahit anong pagkatalo. Ang Lakers ay magho-host sa Denver Nuggets, ang koponan na nag-eliminate sa kanila sa huling 2 postseason sa Sabado ng gabi. May mga pagkakataon kami, maganda ang laro nila, sabi ni James. Maganda rin ang laro namin pero syempre ang pinakamahalagang tira ng gabi ay kay Franz. Pero inilagay namin ang sarili namin sa posisyon para manalo at hindi lang namin na ituloy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.